Amen. Okay, sige. Ang ating speaker ngayon ay taga Bicol at siya po ay graduate ng Financial Management. So, kung kailangan nyo ng problema sa pagpinas ng inyong negosyo, yan, tawagin niyo po siya, no? Magsikay ng advice sa kanya. Ngayon ay ang kanyang freelance naman siyang graphic designer. Parang ang labo ko, Kenneth. Ang layo dun sa ano, graphic designer siya, freelance graphic designer. Okay, so sa darating na May 15, siya po ay 8 years old disciple. Wow, next gen to ah. And then, siya po ang nag-lead ng Embold, Single, even the worship sa ICOC Diet. Ang ICOC Diet po ay part ng Bicol. Ano ba to? Hindi naman Kamsur, no? Ano to, Ken? Ito ay Cam Norte, no? At siya po ay graduate ng ABSOM, no? Running for a full-time, sana sa puso niya. At tinetrain bilang church leader, future church leader natin for the Bicol churches. Hindi natin alam, baka ilipat siya, no? And encourage natin siya. Si Kent David Elnar. Yan. Man, yan. Thank you so much, Jesse. Yan. Encourage po natin siya. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Good morning, Dad. Good morning sa'yo, David. Good morning. Morning. Morning, Ken. It's my second time to share dito po sa Rise Up Challenge. Last year, pag-share nito. Good morning sa inyong lahat. Okay. Ka-unmute ka. Unmute mo na yung ano mo. I-mute mo. Yan. Good morning po sa ating lahat. Talagang masaya tayo na magkasama ngayong umagang ito, and talagang it's so encouraging to see everyone na tayo ay sama-sama na nagpipray, sama-sama na kumakanta, sama-sama na nagbabasa ng Biblia. And ngayon naman, ako po ang mag-share ng mensahe natin o ng lesson natin o yung reading natin ngayong umagang ito. Isang karangalan po ulit ang ang magbabahagi ng salita ng Diyos, lalo na sa atin ngayon. Tayo ngayon ay nasa 200 plus participants. And I'm excited to share with everyone kung ano yung lesson natin ngayong umagang ito. And today, pag-uusapan natin ang letter mula sa, ayun yung binasa natin. Share ko lang ang aking screen. Ayan. Kita po yung screen ko? Yes po. Yes, bro. Enough. Ayan. So, the letter to the Church of Pergamum. Ayan po ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito. But before we continue, let's go to God first in a word of prayer. Father, Lord God in heaven, good morning. We praise you, God, this morning. We give thanks to you. We want to lift you up. We want to honor you. We want to glorify you, God. We sing praises to you. And every praise is due you. And you are worthy of all praises, Panginoon. You are our rock. You are our salvation. And you are the one who provides our needs, God. And ngayon po, kami ay makikinig ng salita ninyo. We are going to talk about your letter to the Church of Pergamum, and we pray that you guide us. Ako po, bigyan niyo po ng wisdom to effectively preach your words, Panginoon. And also sa mga makikinig, to have understanding and to really take into heart what the Bible is saying, Panginoon. And
to take also into our lives, maisabuhay, Panginoon, ang mapapakinggan namin, Panginoon. Yun lang po. May each and every one of us be filled with the Holy Spirit as we continue, as we listen to the words. And sa akin din po, may I be filled with the Holy Spirit as I preach your word, Panginoon. Maraming salamat. Mahal na mahal po namin kayo. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, so the letter to the Church of Pergamum. And maganda yung video kanina. Nagkaroon tayo ng idea kung ano ang Pergamum. Yeah, di ba nakita natin itong parang Coliseum sa dun sa video. So this is the city of Pergamum. And para mas maintindihan natin, siguro I also made a research about the character of the city of Pergamum. So ang Pergamum, okay, ang Pergamum is a center of culture and education. Ang Pergamum ay isang significant political and cultural hub. No? Or in other words, it is rich in political and cultural influence. Kasi ang Pergamum sa loob ng 300 years, ito ang nagsilbing capital city ng Roman province of Asia Minor. And ang syudad ay kilala din sa napakalaking library nito. Meron itong malaking library. One of the largest in the ancient world. Containing over 200,000 volumes. So ang daming libro. So makikita natin, di ba, we can imagine yung prestige, we can imagine the influence of such a center of knowledge and learning. So ang Pergamum, it is a center of culture and education. And hindi lang yon. Pergamum is also a center of religious activities. Ang Pergamum ay isa itong relihiyosong syudad. Meron silang iba't ibang Diyos. Meron silang iba't ibang templo na nakalaan para sa mga Greek and Roman gods such as Dionysus, Athena, Demeter, Zeus, yan yung mga gods nila. And additionally, meron din ang syudad na 3 templo para sa emperor worship. So, may kita natin dito, Pergamum was a deeply religious city. And, tanungin ko kayo, sino ang nakakaalam ng simbolong ito? Yeah. So, we are familiar, di ba, with this symbol. Ginagamit ito sa medical field. Di ba, ng mga doktor, na ginagamit any medical related field. So, this is called the rod of Asclepius. So, ang simbolo na ito, it is the rod of Asclepius. And sa panahon ng pagkasulat ng Revelation, Pergamum was known for the worship of Asclepius. Si Asclepius, siya yung, kumbaga, siya yung main god ng Pergamum. She is the god of healing para sa kanila. And maraming tao sa buong Roman Empire, pumupunta sila sa Pergamum para maghanap ng kagalingan sa kanilang mga sakit. Pinaniniwalaan nilang kapag merong templo si Asclepius, and merong mga ahas dun sa templo ng ni Asclepius, and pinaniniwalaan nila na kapag sila ay mahawakan, magiging madilim yung templo, and yung mga may sakit, papasok sila sa templo, and kapag sila ay nahawakan ng isang ahas, naniniwala sila na makakapagpagaling sa kanilang mga karamdaman kapag sila ay nahawakan ng mga tame na ahas, and hindi naman yung mga venomous doon. So, kumbaga, yun yung nakikita natin, ang daming Diyos-Diyosan, ang daming
Ang daming gods, ang daming kultura, iba-ibang kultura ang nasa Pergamum, iba-ibang tao ang nakakapunta. And may kita natin na laganap ang Pergamum sa impluwensya ng idolatry, and laganap sa Pergamum ang impluwensya ng sexual immorality. Diba? Kaya naman, ang title ng mensahe natin sa umagang ito ay Faithful in the Face of Compromise. Faithful in the Face of Compromise. Ano ito? So, nabasa natin sa simula, siguro ang gagawin natin is really just himay-himayin natin yung binasa natin, verse by verse. We are going to talk about that. And una, di ba nabasa natin sa simula ng letter yung pagpapakilala ni Jesus sa kanyang sarili. So, we saw the description of Jesus. In addressing the church at Pergamum, Jesus introduces himself with a specific title. Ano yung title niya? He who has the sharp, double-edged sword. Yeah. The sharp, double-edged sword. And this imagery is very powerful. Makikita lang natin, di ba? Kung ito, yung espada, makikita lang natin. Ang paglalarawang ito kay Jesus ay makapangyarihan. The sword signifies Jesus' authority, o katulad ng sinabi dun sa video. The sword signifies Jesus' authority, and it shows the power of His word. Kung babalikan natin ang chapter 1, verse 16, nitong Revelation, nabanggit din doon yung image ng double-edged sword. Nung si Jesus ay nagbibigay ng comfort kay John. Diba? Na sinabihan niyan si John, do not be afraid. And sinabi niya na yung mga titles niya. So, doon sa chapter 1. And then, dito naman sa chapter na ito, in chapter 2, that very same image is used to confront and correct the Pergamum church. So, kanina, it is used, kumbaga yung words ni Jesus and yung pagka-observe ni John, it is used to comfort John. Ngayon, it is used to confront and correct the Pergamum church. So, ano ibig sabihin nun? This shows us that Jesus' word is a tool for both comfort and correction. It is a tool for both encouragement and rebuke. It means that in all situation, in all circumstances of life, you can depend on the Word of God. Maaari mong pagkatiwalaan ang salita ng Diyos sa lahat ng sitwasyon upang ikaw ay maging ganap. Diba? Kailangan nating hayaan na mamutawi sa ating mga puso ang kanyang mga salita. Let us allow it to comfort us when we are weary. Let us allow it to correct us when we make mistakes. Let us allow it to cut deep and penetrate in our hearts. Ang tanong ko lang is, how is your heart when it comes to reading and studying the Bible? No. How is your heart this morning? Ngayong oras na ito, ngayong umagang ito. Meron bang mga bagay, meron bang mga sitwasyon na nagpapatigas ng puso mo sa pagtanggap ng salita ng Diyos? Diba? That is the question, and that is one that we can evaluate in ourselves. So that is the verse 12. Moving on to the next verse, we see the praise for Pergamum. Na kumbaga na-commend yung Pergamum. We can remember yung lesson ni Kuya Joseph. Merong mga commendation, merong form, merong pattern na sinusunod ang letters of the churches.
And dito naman, ito yung commendation ni Jesus sa Church of Pergamum. So, I know your works. Diba? Maaaring sinabi ito ni Jesus sa bawat churches o sa bawat letter din, di ba? Ng Revelation. And here, we see Jesus telling this to the church in Pergamum. Sinimulan niya ang kanyang mensahe by acknowledging the works of the believers. Di ba? Ina-acknowledge ni Jesus at nakikita niyang sila ay nananatiling faithful pa rin sa kabila ng pamumuhay nila sa isang syudad na pinamumugaran ng mga kampon ni Satanas. Diba? Ganun yung pagka-describe dun sa city of Pergamum. Kasi siguro madali na lang nating isipin na ang Pergamum ay isang lugar kung saan kinaroroonan ng trono ni Satanas. Diba? Kasi maano natin kanina yung background natin, yung character ng city, it shows ni yung sobrang laganap ng idolatry, ng idol worship. Sobrang laganap ng emperor worship, emperor cult. Di ba may kulto ang emperador? And also, sobrang laganap ng sexual immorality. And so because of that, the whole city was a stronghold of satanic power, yung Pergamum. And because of that, it was not easy to be a Christian in Pergamum. Napakahirap maging Kristiyano sa Pergamum. Ang mga believers ay nakaka-experience ng matinding pressure na mag-compromise. O kaya naman, iwan nila totally yung kanilang pananampalataya. And then there was mentioned a specific man among the Christians of Pergamum who received a prestigious title. Nagkaroon siya ng title. No? This title was also held by our Lord Jesus in chapter 1 verse 5. Ang kanyang title ay Faithful Witness. He held the title Faithful Witness. Sinabihan si Jesus ang nagsabi sa kanya. And yung title na yun, si Jesus mismo din. Meron ng ganong klaseng title in chapter 1 verse 5. Ang kanyang pangalan ng Kristiyanong ito ay si Antipas. Diba? Si Antipas, maaring hindi siya ganon, parang dito lang siya na-mention, not so anonymous Christian, but we see si Antipas sumunod kay Jesus. Naging katulad ni Jesus. Dahil yun nga, di ba? They were both held the title Faithful Witness. And pinakilala siya ng Biblia na hindi nag-compromise sa kanyang pananampalataya. He was faithful and he died for his faith. Para sa kanya, ang pananampalataya niya kay Jesus ay katumbas ng buong pagkatao at lahat ng buhay niya. He held fast to Jesus' name and he did not deny his faith, even in the face of a severe and deadly persecution. That is how Antipas showed his faith. He died for his faith. Namatay siya para sa kanyang pananampalataya, para mapanghawakan niya, para kumbaga yung conviction niya. So my question to each and every one of us, how can you show your faith today? Diba? How can you show your faith today? Ngayong araw, paano natin may papakita? Paano mo may papakita ang pananampalataya mo? Katulad ni Antipas, katulad ng marami ring mga disciple na hindi na nabanggit sa Biblia, pero maraming disciple noong first century church, noong unang panahon, ang namatay para sa kanilang pananampalataya. O maaring, how can we show
our own faith. And katulad nila Antipas, tayo din naninirahan sa isang lugar, naninirahan sa isang environment na mahirap maging faithful. 'Di ba? Na nakaka-challenge maging faithful. Nagcha-challenge sa ating pananampalataya. And we know na ang mundo ay, kumbaga maano natin, this world is throne of Satan. This world this is the power of Satan, worldliness, 'di ba? Secular. And kumbaga sa ganon, ang mundo ay trono ni Satanas. Paano mo maipapakita ang iyong pananampalataya? Paano mo maipapakita ang iyong pananampalataya sa iyong trabaho, sa school, o para sa mga campus, or sa community, or sa society mismo, di ba? So like the believers in Pergamum, we are called to hold fast to Jesus' name and not deny our faith. Okay? So that is verse 13. Next verse, nabasa natin yung rebuke naman doon sa kanila. Kasi merong doctrine ni Balaam and ng Nicolaitans. You know, despite their faithfulness, Jesus rebukes the church for allowing some members to hold the doctrine of Balaam, and the Nicolaitans. Kung mababasa natin, yung sabi, di ba, kailangan basahin natin yung Numbers 22 to 24. And kung mababasa din natin sa Numbers 31 verse 16, ang mga turo ni Balaam sa Old Testament, ito ay nagdulot sa Israel na magkasala sa pamamagitan ng idolatry and sexual immorality. Okay? So, the people were led astray because of Balaam. Nagkasala sila. Diba? Because of Balaam. Yun yung turo ni Balaam. Ganon din naman yung pag-tolerate nila sa mga turo ng Nicolaitans na similar sa immoral practices ng katuruan ni Balaam. So, sino-sino ba ang Nicolaitans? Ano ba ang Nicolaitans? According to the writings of the early church leaders, the Nicolaitans taught a doctrine of compromise. Yung mga Nicolaitans, tinuturo nila doctrine of compromise. They implied the total separation between Christianity and the practice of occult paganism was not essential. Para sa mga Nicolaitans, pinopromote nila na okay lang mamuhay ng double life. Hindi importante ang pagkakahiwalay ng turo sa Christianity at sa paganism. Hindi importante. Para sa kanila, ang gawain para sa simbahan ay pwedeng haluan ng mga gawain sa mundo. Okay? Yun yung tinuturo, yun yung pinopromote ng mga Nicolaitans. Kumbaga, what is compromise? Diba? When do we compromise? So, di ba may ano natin, we compromise when we don't fully obey God's words. Yeah? Hindi fully, only partial, or merong hinahalo, hindi ganap. No? And minsan, aminin man natin o hindi, we all have tendencies to compromise our faith. Diba? May tendencies, may urges, may temptations na tuwing mahina spiritually, mag-compromise na lang. And halimbawa nito, a perfect example yung, kumbaga, nagko-compromise tayo kung gumagawa tayo ng mga bagay para sa simbahan, ngunit wala namang pag-ibig. Diba? Isang halimbawa yon. When we do things in the church, when we serve in the church, when we lead in the church, when we sing for the church, pero
maaring walang love to show. Or yung heart na naging obligation na lang and naging duty. So, that is one of examples of compromise. Kasi ang sabi, everything you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. And yung mga ginagawa natin, sabi din ni Pablo, dapat lahat ay ginagawa natin with love. So, di ba? Marami pa ring iba na example of compromise. I know that we can think of something in our personal lives, how we compromise sometimes. And the question is, how do we deal with compromise? Paano natin i-deal ang compromise? So, meron ditong inilano rin ni Jesus, sinabi rin ni Jesus kung paano natin i-deal ang compromise. Sabi niya, by being open and by repentance, by repenting. No? Jesus calls the church to repent. Yan, napakasimple lang nung kanyang sinabi. Pero I know na kumbaga it really has a great impact sa church noon. Jesus calls the church to repent, warning that if they do not, He will come quickly and fight against them with the sword of His mouth. So, we are reminded here, di ba, about the importance of repentance. O, nire-remind ulit tayo about the importance of repentance. Patuloy tayong pinapaalalahanan, lalo na sa umagang ito, sa kahalagahan ng repentance upang ma-restore yung purity and pananampalataya. Napaalalahanan din tayo na ang repentance ay hindi lamang isang beses. It is not just a one-time act, kundi ito ay patuloy na ginagawa sa araw-araw. Diba? Repentance is a daily thing. And when we find ourselves straying again, going off track sa direction na gusto sa atin ni God, we must turn back to God, seeking His forgiveness and recommitting our lives to living out our faith authentically. Amen. So, yun yung verse, sa ano ito? Verse 16, diba? Jesus calls the church to repent. And then after calling them to repent, meron siyang promise. The promise to the faithful. Sa lahat daw ng makaka-overcome, ipinapangako ni Jesus ang hidden manna. Ito ay sumisimbolo, ang hidden manna ay sumisimbolo ng eternal spiritual strength and providence from God. Kumbaga, kapag maaaring yung sinasabi dito ni Jesus, maaaring sa langit na ang gagawin na lang sa atin ay yung hidden manna. Parang hindi, ang sinasabi dito, hindi na natin kailangang magtrabaho, hindi na natin kailangang magpagod, mahirapan para lang sa kakainin, para lang sa ikabubuhay. Kasi merong hidden manna na naghihintay para sa mga overcomers balang. Amen. And kumbaga, 'di ba? So, yun yung promise na merong hidden manna. And hindi lang yun, yung promise ni Jesus. He also promises a white stone. Yan. Sa a white stone na hindi lang white stone, na merong bagong pangalan o merong nakasulat na bagong pangalan na ang nakakaalam lang ay kumbaga yung recipient or yung nagtanggap. Para mas maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng white stone, let me quote from a commentary I read na sabi ni David Guzik. Sabi ni David Guzik, in the ancient world, ito yung talking about the white stone, the use of a white stone had many associations. So during that time, ang white stone ay merong ibig sabihin. Okay?
A white stone could be a ticket to a banquet. So pwedeng kapag meron kang white stone, meron kang invitation sa isang banquet. Okay? And also, a white stone could be a sign of friendship. Kapag nakatanggap ka ng white stone, ibig sabihin yung tao na yon ay isang kaibigan mo. And ikaw, magbibigay ka rin ng white stone. So, this is a sign of friendship. So, we can, di ba, si Jesus giving us a white stone. Kaibigan natin si Jesus. Di ba? And also, the white stone could be an evidence of having been counted. Of having been counted, ibig sabihin parang sa census, or you belong sa family. Okay? So kapag nakatanggap ka, yung family mo ay counted. Or as a sign of acquittal in a court of law. Kapag natanggap mo yung white stone, hindi guilty. You know? Yun yung ibig sabihin when it is in the court of laws during the ancient times. So, 'di ba ang sarap isipin na yung mga bagay na ito, yung white stone, yung ibig sabihin ng white stone na hindi lang siya white stone na bagong pangalan or kumbaga yun yung white stone lang, pero yung ibig sabihin nito, it could be many things in mind. But the very least we know that it has the assurance of blessing. Amen. So, the promises of hidden manna and a white stone reminds us of God's provision and new identity in Christ. May pangakong hindi tayo pababayaan ng Diyos at magkakaroon tayo ng panibagong identity pagdating ng araw. In our journey of faith, we are sustained by God's word and His promises. We have a new name and a new identity in Him that no one can take away. So, in conclusion, in closing mga kapatid, naway mapaalalahanan tayo ng salita natin ngayon kung sino si Jesus. Diba? Pinag-usapan natin kanina na siya ay makapangyarihan and meron siyang authority sa lahat ng bagay. Alam niya ang mga nangyayari sa atin. He knows our works. Lahat ng ginagawa natin. At dahil doon, maging matatag tayo sa ating pananampalataya katulad ng kanyang faithful witness na si Antipas. Huwag nating hahayaan na magkaroon ng puwang sa buhay natin ang mga bagay na dapat para sa Diyos lang. At patuloy tayong pinapaalalahanan at tinatawag na mag-repent sa araw-araw. We will never be perfect. No, none of us will. But what matters is your willing heart to change. And finally, brothers and sisters, there is a promise for those who will overcome. He will give us the hidden manna. He will give us also the white stone with a new name. Nagsisimbolo ang mga ito sa provision ni God, sa pagpo-provide niya, sa pag-aalaga niya sa atin, at ang bagong identity natin kay Jesus. Let these promises encourage us this morning to remain steadfast and faithful in the face of compromise. Maraming salamat po. Yun lang mga kapatid, and to God be all the glory.